Hello mga idol, welcome back sa aking channel. Magandang araw sa inyong lahat at sana ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. Salamat sa inyong patuloy na suporta at sa pagbisita ulit sa aking channel. Marahas na sumigaw ang dambuhalang pinuno ng mga halimaw upang simulan ang pagpapakawala ng kanyang nakatatakot na kakayahan na Requiem Enigma. Kasabay ng kanyang tinig ay mabilis na bumuo ng isang berdeng harang ang kalaban habang ang naglalakihang agos ng kulay rosas na enerhiya ay marahas na kumalat sa buong paligid dahilan upang mag-ulat si Gongting habang si Chen naman ay seryosong nakatayo pa rin sa kanyang pwesto. Hindi lamang simpleng pinsala sa katawan ang dala ng pambihirang kapangyarihang ito dahil sa susunod na sandali ay direktang binalot ng matinding sakit ang isipan ni Gongting. Buong lakas na napahawak sa kanyang ulo si Gongting habang patuloy na dumadaloy ang sariwang dugo sa kanyang bibig sa tindi ng puwersa ng kalaban, hirap at puno ng galit na naisip ni Gongting sa kanyang sarili na muling bumalik ang sumampang hypnosis na ito na pilit na sumisira sa kanyang buong kamalayan. Nanatiling tahimik si Chen sa gitna ng bumubuhos na enerhiya ng kalaban habang ang seryosong ekspresyon sa kanyang mukha ay hindi man lang nababawasan ng kahit anong takot. Walang nagawa ang matinding puwersa na nagpabagsak kay Gongting dahil mukhang hindi man lang nito niyanig ang matatag na tindig ng ating bida. Dahil sa hindi inaasahang pangyayaring ito ay tuluyang natigilan ang dambuhalang pinuno na nakalaban nila kanina sa kailaliman ng kuweba, nanlilisik ang nag-iisang kulay rosas na mata ng hangal sa matinding gulat at pagtataka habang hindi niya lubos maunawaan kung bakit biglang nabigo ang kanyang pinakamalupit na kapangyarihan. Buong kalmado na dahan daw ang naglakad paabant si Chen habang pasa ng kanyang dambuhalang sandata at iniwan si Gongting na kasalukuyan pa ring nagdurusa sa lapag, puno ng pangamba at hindi makapaniwalang napasigaw ang hangal mula sa kanyang pwesto upang itanong kung bakit ganap na walang silbi at hindi man lang tumatalab ang kanyang matinding hypnosis sa katawan ni Chen na patuloy lang sa paglapit ng may nakatatakot na presensya. Dahil sa tindi ng takot at pagkabigla na hindi man lang naitanod ng kanyang hypnosis si Chen ay nagpasya ang dambuhalang pinuno na ibuhos na ang lahat ng kanyang natitirang lakas, buong bangis na nag-ipon ng kapangyarihan ng hangal upang ihanda ang kanyang pinakahuling pamatay na banat na wawasak sa lahat ng harang sa kanya. Sa susunod na sandali ay marahas na isinigaw ng hangal ang pangalan ng kanyang huling kakayahan na Sonic Hell habang buong lakas na nagpakawala ng dambuhalang alon ng mapanirang tunog mula sa loob ng kanyang harang upang tuluyang burahin si Chen sa kanyang harapan. Lumikha ng isang napakalakas at marahas na alon ng enerhiya ang pinakawalang atake ng kalaban na bumasag sa buong paligid. Sa gitna ng mapanirang puwersang ito ay matatag at kalmado pa ring nakatayo si Chen na para bang walang anumang epekto sa kanya ang matinding pressure na inilalabas ng halimaw. Ngunit kabaligtaran naman ang nangyari kay Gongting na kasalukuyang nakaluhod sa lapag dahil sa matinding pinsala. Napahalanghing sa matinding sakit si Gongting habang marahas na sumusuka ng sariwang dugo gawa ng hindi makayanang bigat ng tunog na sumisira sa kanyang katawan. Mahigpit pa ring nakatukod ang mga kamay ni Gongting sa hawakan ng kanyang espada upang pilit na pigilan ang sarili na tuluyang mabuwal sa gitna ng labanan. Doon na mas lalong naging dambuhala at nakatatakot ang anyo ng pinuno ng mga halimaw na nasa kanilang harapan, lumitaw ang sunod-sunod na kumikinang na kulay pulang marka na parang mga nanlilisik na mata sa buong katawan ng hangal habang patuloy na umaapaw ang kanyang puot upang tuluyang ubusin ang lakas ng mga humaharang sa kanyang landas. Sa kabila ng dambuhalang atake ng kalaban ay isang matindi at nakakatakot na ngisi ang gumuhit sa mukha ni Chen habang lumalabas ang usok sa kanyang bibig at nanlilisik ang kanyang kumikinang na asul na mga mata, walang bakas ng takot o pag-aalangan ang ating bida habang buong tindi ang nilalabas niyang presensya na handang sumupil sa kahit anong harang. Sa isang mabilis na sandali ay marahas na ihinalpak ni Chen ang kanyang paa upang humakbang paabant ng walang anumang pinsala mula sa nagdaang Sonic Hell. Dahil dito ay tuluyang nagulat at natigilan ang dambuhalang pinuno ng mga halimaw sa loob ng kanyang berdeng harang habang hindi makapaniwalang nakatitig sa ating bida, patuloy na naglakad si Chen patungo sa direksyon ng hangal habang pasa ng kanyang dambuhalang sandata at bawat hakbang niya ay nag-iiwan ng matinding takot sa puso ng kalaban. Puno ng gulat at pangamba ang dambuhalang pinuno habang nanginginig ang boses na nagtanong kung paano naging posible ang ganitong bagay. Hindi lubos maunawaan ng hangal kung bakit tuluyang naging walang silbi ang kanyang kapangyarihan at kung bakit hindi man lang niya magawang masugitan ang ating bida. Dahil sa nag-uumapaw na galit at takot ay marahas na sumigaw ang hangal upang utusan ang kanyang mga galami na durugan si Chen ng walang awa.
sa isang iglap ay isang dambuhalang anyo ng ahas na may nanlilisik na mata at matatalas na ngipin ang mabilis na sumugod pababa upang lumunin ang lahat ng nasa kanyang harapan. Ngunit nanatiling kalmado si Chen sa kanyang pwesto habang mahigpit na hinawakan ang kanyang malaking sandata upang ihanda ang isang malupit na ganti. Bakas ang naglalakihang sungay at nagliliyab na enerhiya sa katawan ni Chen habang buong lakas na iwinasiwas ang kanyang sandata upang salubungin ang paparating na panganib ng walang katiting na pag-aalinlangan. Sa isang mabilis na pagwasiwas ay walang pakundangan na hinati ni Chen ang dambuhalang ahas na sumugod sa kanya, marahas na tumalsik ang napakaraming dugo mula sa sugat nito habang tuluyang nawasak ang unang puwersa na ipinadala ng kalaban. Bumagsak ng walang buhay sa lupa ang nahiwang bahagi ng Galame habang matatag pa ring nakatayo si Chen sa gitna ng labanan, nananatiling nakakatakot ang kanyang presensya habang handang-handa niyang harapin ang kahit anong kasunod na ibabato ng pinuno ng mga halimaw. Ngunit hindi pa doon natatapos ang pag-atake dahil mabilis na sumunod ang panibagong dambuhalang ahas mula sa itaas. Buong bangis na ibinuka nito ang kanyang malaking bibig na may matatalas na ngipin upang dambuhalan si Chen na seryoso lamang na naghihintay sa ibaba. Buong tindi ng galit na tiningnan ni Chen ang mga sumusunod na galame ng kalaban habang lalong nagliliwanag ang mga asol na marka sa kanyang braso, nang walang anumang takot ay mabilis na lumundong pataas si Chen kasabay ng marahas na pagpapasabog ng kanyang lakas upang tadkerin ang mga dambuhalang ahas. Sa isang malupit na hiwan ng kanyang dambuhalang sandata ay nagkaputol-putol ang mga galami ng hangal at muling damanak ang napakaraming dugo sa buong kailaliman ng kuweba. Dahil sa sunod-sunod na pagkawasak ng kanyang mga galami ay tuluyang napasigaw sa matinding gulat ang dambuhalang pinuno sa loob ng kanyang berdeng harang, hindi pa man nakakabawi ang kalaban ay marahas na namang sumugod paabant si Chen na may kasamang matitinding yabag at matatag na bilis. Binalot ng nagliliyab na lilang aura ang ating bida habang patuloy na lumalapit sa natatakot na hangal upang tuluyang tapusin ang laban na ito. Pautal yutol ngunit buong pagyayabang na sumigaw ang dambuhalang pinuno ng mga halimaw mula sa loob ng kanyang proteksyon upang ideklarang walang silbi ang paglapit ng ating bida. Galit na isinalaysay ng hangal na ang kanyang depensa ay walang katapat at hinding-hindi kayang tibagin ng kahit na sino sa mundong ito. Isang malamig at maikling tanong lamang ang isinagot ni Chen habang seryosong nagtatanong kung totoo nga ba ang pinagmamalaki ng kalaban. Agad na umapaw ang naglalakihang alon ng kulay lila at asol na enerhiya sa buong katawan ni Chen habang buong tindi niyang itinataas ang kanyang dambuhalang sandata sa kailaliman ng hangin. Doon na naramdaman ng hangal ang isang nakakatakot na pressure mula sa itaas habang papalapit ang figure ni Chen sa tapat ng kanyang nakatalukbong na harang na parang isang simpleng bagay lamang ang susunod na madudurog sa buong kuweba. Kasabay ng muling paggana ng kanyang kakayahang Star Warrior Myriad Bones to Ruin ay tuluyang umabot sa pinakamataas na antas ang lakas ni Chen ayon na rin sa abiso ng sistema na Strength Max. Nanlilisik ang kumikinang na asol na mga mata ng ating bida habang galit na ipinakita ang kanyang matutulis na ngipin at buong tindi na ibinuhos ang nag-uumapaw na kapangyarihan sa kanyang sandata. Mabilis na nagpakawala ng isang napakalupit at marahas na patayong hiwa na may kulay rosas na enerhiya si Chen nang walang kaunting pag-aalinlangan. Dahil sa hindi matatawarang bigat ng atakeng ito ay tuluyang nadurog at nagkapira-piraso ang berdeng harang ng dambuhalang pinuno na kanina lang ay nagmamayabang na hindi matitibag ang kanyang depensa. Habang dahan-daw ang naglalaglagan ng mga piraso ng nawasak na proteksyon sa paligid ay tuluyang naging pautal yuto ang tinig ng hangal sa matinding takot at hindi makapaniwalang napasigaw kung paanong naging imposible ang nangyari. Bakas ang matinding panghihilakbot sa nag-iisang mata ng pinuno ng mga halimaw sa gitna ng kadiliman habang labis na nanginginig sa pagkabigla at nagtatanong kung ano ba talaga ang bagay na ito na dumurog sa kanyang buong pagkatao. Nanlaki ang mga mata ni Gang Ting sa matinding pagkabigla nang makitang nagkapiraso at daling nadurog ang matatag na harang ng pinuno sa isang hampas lamang. Tuluyang natulala si Gang Ting habang hindi makapaniwalang naitanong sa kanyang sarili kung sino ba talaga sa likod ng lahat si Chen dahil sa ipinapakita nitong hindi makataong lakas. Sa parehong sandali ay isang matinding ngisi ang muling sumilay sa mukha ni Chen habang buong bangis na nag-ipon ng enerhiya ang kanyang kamao. Agad na pinaganya ng ating bida ang kanyang pambihirang kakayahan na Star Warrior Tri-Phase Calamity Hypermass Mode upang tuluyang wakasan ang laban na ito. Nang walang kaunting pag-aalinlangan ay nagpakawala ng isang napakalakas na suntok pababa si Chen na direktang bumaon sa dambuhalang katawan ng pinuno ng mga halimaw.
lumikha ito ng dambuhalang shockwave na nagwasak sa buong paligid at yumanig sa kailaliman ng kuweba habang ang kalaban ay walang kalaban-labang tinanggap ang matinding hagupit ng ating bida. Isang napakalakas na pagsabog ng alikabok at usok ang agad na lumitaw sa buong kuweba gawa ng matinding suntok ni si Chen. Marahas na bumalot ang makapal na usok sa paligid habang dahan-daang nayanig ang buong lupain. Nang tuluyang hamupo ang gulo ay bumungad ang isang dambuhalang crater sa lapag kung saan nakabaon at duguan ang lupaypay na katawan ng pinuno ng mga halimaw. Matatag namang nakatayo si Chen sa gilid ng malaking bitik habang malamig na nakatitig pababa sa kanyang unang kalaban. Sa huling lakas ng hangal ay pautal-yuto itong hamalingging na hindi niya kayang paniwalaan ang nangyari at tumatanggi siyang tanggapin ang ganitong klaseng pagkatalo sa kamay ng ating bida. Malamig na tingin ang ipinamalas ni si Chen habang nakatayo sa tapat ng crater at walang emosyong nag-utos sa kalaban na sabihin sa kanya kung ano ang relasyon nito sa tinatawag na wrath. Dahil sa narinig ay lalong nagulat ang dambuhalang pinuno sa kailaliman ng bitek habang nanlilisik ang nag-iisang mata nito at pautal-yuto na nagtanong kung paano nalaman ng ating bida ang tungkol sa Demon King na si Wrath. Hindi naman nag-aksaya ng oras si Chen at mas lalong naging matalim ang tindig ng kanyang pulang mga mata habang marahas at mariing sumigaw na magsalita na ito nang walang anumang palusot. Nanginginig at hirap na sumagot ang dambuhalang pinuno habang patuloy na bumabagsak ang kanyang lakas sa kailaliman ng kuweba, buong tindi na isinigaw ng hangal na imposible umanong hindi niya tutulungan si Wrath na sirain ang selyo nito kung talagang alam niya lang kung nasaan ang kinaroroonan ng Demon King. Agad namang natigilan si Chen nang marinig ang hindi inaasahang sagot na ito mula sa naghihingalong kalaban. Napabago ng ekspresyon ng ating bida habang seryosong nagtatanong sa kanyang sarili kung paanong nagkaroon ng selyo si Wrath at kung sino ang misteryosong nilalang na may sapat na lakas upang magawang magkulong sa isang dambuhalang hari ng mga demonyo. Biglang binalot ng baliw na halakhak ang buong paligid habang si Chen ay kalmado lamang na nakatayo sa gilid at nakatitig pababa sa kailaliman ng usok. Nag-uumapo ang berdeng enerhiya mula sa dambuhalang bitek habang ang naghihingalong pinuno ng mga halimaw ay patuloy sa kanyang marahas na pagtawa na parang nawawalan na ito ng katinuan. Sa gitna ng makapal na kadiliman ay nanlilisik ang nag-iisang kulay rosas na mata ng hangal habang buong bangis na sumisigaw na maghintay lamang ang ating bida dahil tiyak na muling babalik ang Demon King na si Wrath. Kasabay ng kanyang nakatatakot na boses ay buong pait na ipinagmalaki ng kalaban na muling pamumunuan ni Wrath ang dambuhalang hukbo ng mga demonyo upang simulan ang malawakang pag-atake. Lalong lumaki at nagningning ang nanlilisik na mata ng hangal sa gitna ng nagliliyab na enerhiya habang buong puot na idinedeklara na uubusin at kakatayin ng kanilang hari ang buong lahi ng tao nang walang itatira kahit isang nilalang. Tahimik lamang na nakatayo si Chen sa gilid ng malalim na bitek habang pinagmamasdan ang paunti-unting paglalaho ng natitirang lakas ng kalaban. Sa isang iglap ay mabilis na lumipad pataas ang isang maliit na berdeng core na nababalot ng kulay rosas na enerhiya mula sa kailaliman ng lupain. Agad na idinalong ni Chen ang kanyang bukas na kamay upang saluhin ang lumilipad na lakas na ito nang walang pag-aalangan. Dahan-daang binalot ng nagliliyab na enerhiya ang mismong palad ng ating bida. At sa eksaktong sandaling iyon ay mabilis na lumitaw ang isang abiso mula sa sistema na nagpapakita ng salitang devouring habang unti-unting napupuno ang loading bar para sa pagsipsip ng bagong kapangyarihan. Sa eksaktong sandaling iyon ay tuluyan nang natapos ang pagsipsip ng kapangyarihan at mabilis na lumitaw ang abiso ng sistema na DevR Complete. Ipinakita sa screen ang buong impormasyon at detalye ng card na naglalaman ng kapangyarihan ng Natalong Flora Mage na galami ng hari ng mga demonyo. Doon na sumabog ang hudyat ng tagumpay sa paligid kasabay ng paglutang ng malaking paunawa ng level up sa kanyang harapan. Matagumpay na naabot ni Chen ang antas na level 25 habang formal na ibinigay ng sistema ang mga pambihirang gantimpala at premyo mula sa paggapi sa dambuhalang kalaban. Habang seryosong nakatitig sa hawak na larawan ay dahan-daang napaisip si Chen sa malaking lihim na unti-unting nabubunyag sa kanyang harapan. Napagtanto ng ating bida na hindi lamang basta-basta lalabas si Wrath pagkalipas ng 3 taon mula ngayon dahil matagal na pala itong nakababa sa mundo ng mga tao noon pa man, ngunit nananatili pa ring isang malaking palaisipan kung anong puwersa ang nagawang maglagay ng selyo sa Demon King sa hindi malamang dahilan. Nananatiling tahimik si Chen habang malalim ang iniisip sa mga nakatagong misteryo. Bakas sa kanyang pulang mga mata ang kaseryosohan habang tinatanong sa kanyang sarili kung ano ba talaga ang eksaktong pangyayari sa nakaraan na hindi niya pa nalalaman tungkol sa pagkakasilyo kay Wrath.
Habang abala ang ating bida sa pagmumuni-muni ay bigla siyang napalingon sa kanyang likuran nang marinig ang isang pamilyar na ingay mula sa naglalahong usok sa paligid. Dahan-daang bumangon si Gang Ting mula sa pagkakabuwal habang hawak ang kanyang dibdib at marahas na umuubo dahil sa natamong pinsala. Bagamat bagbog sarado at dugo-duguan ang kanyang buong katawan, puno naman ng matinding gulat at pagkamangha ang kanyang tingin. Hindi makapaniwalang inamin ni Gang Ting kay si Chen na hindi niya kailanman inaasahan na ang kaharap niya pala ay isang pambihira at napakalupit na dual-class awakener. Buong kabab ang loob na sumuko si Gang Ting habang nakatayo sa tapat ng dambuhalang crater at nakatitig kay si Chen. Hayagan niyang inamin na malayong mas malakas ang ating bida kaysa sa kanya, at si Chen ang karapat-dapat na nagwagi sa naganap na assessment. Kasunod nito ay tiniyak din ni Gang Ting na mananatiling lihim ang lahat ng mga pambihirang bagay na nasaksihan niya sa loob ng kuwebo ngayong araw, kabilang na ang pambihirang kapangyarihan ni si Chen bilang isang dual-class awakener. Nananatili namang tahimik si Chen sa kanyang pwesto habang bahagyang nakatalikod. Walang anumang emosyon o tugon ang ipinakita ng ating bida kundi ang isang seryosong katahimikan habang dahan-daang humuhupa ang tensyon sa buong paligid. Biglang napadaing sa matinding sakit si Gang Ting habang patuloy na umaagos ang sariwang dugo mula sa kanyang bibig gawa ng malubhang pinsala sa kanyang katawan. Sa sobrang panghihina ay tuluyan siyang napaupo at samandal sa mabatong pader ng bitik habang sapo ang kanyang dibdib at marahas na umuubo, ngunit pilit pa rin niyang hinahawakan ang kanyang espada. Sa gitna ng dambuhalang crater, nilapitan siya ni si Chen upang magbigay ng impormasyon at kaunting kapanatagan. Inihayag ng ating bida na ngayong tuluyan ng Enlipol ang pinuno ng mga halimaw, tiyak na muling magbubukas ang lagusan palabas ng Demon Lair. Pinayuhan niya si Gang Ting na magtiis at kumapit pa ng kaunti dahil sigurado namang papasok na ang Guild Raid Team sa madaling panahon upang sila ay saklolohan. Biglang natigilan si Chen nang maramdaman ng isang kakaibang pakiramdam, dahilan upang marahas na magningning ang kanyang mga mata sa kulay rosas na liwanag dahil sa matinding gulat. Isang hindi inaasahang pangitain ang biglang sumalamin sa kanyang nanlilisik na mata habang isang mahalagang alaala ang biglang nagbalik sa kanyang isipan. Bumungad sa kanyang alaala ang isang pamilyar na lalaki na pormal na nakasuot ng Amerikana habang seryosong nakatayo sa gitna ng naglalakihang madidilim na gal-ame at umaapaw na lilang aura. Dahil sa matinding pagkabigla ay pabulong na nabanggit ni si Chen ang pangalang si Yun habang patuloy na nanlilisik ang kanyang paningin sa hindi inaasahang pangyayaring ito. Lalong naging kakilakilabot ang mukha ng misteryosong lalaki na nababalutan ng madidilim na gal-ame. Nanlilisik ang kanyang kumikinang na berdeng mga mata habang naglalabas ng isang nakasisindak at mapang-ipong presensya mula sa itaas. Dahil sa matinding banta na ito, labis na panghihilakbot at takot ang rumahistro sa mukha ng kapatid ng ating bida na si Siyun habang mahigpit na yakap-yakap ang kasama nitong pasang. Si Leo, puno ng pawis at nanginginig ang dalawa habang isang mapanganib na gal-ame ang unti-unting gumagapang at pumupulupot sa kanilang direksyon, na nagpapakita ng malaking kapahamakan na sinapit nila sa nakaraan.